So mahalaga po ang pag-aaralan natin tonight at hindi po ito mangyayari without the leading and direction of the Holy Spirit. So ang pag-aaralan po natin sa gabing ito is about the Holy Spirit o ang banal na spirito ng Diyos na buhay. Alam nyo, simulat sa pool, ang Holy Spirit ay kasama na talaga maging sa paglikha ng mundo. Kung maalala po natin, dun sa Book of Genesis, chapter 1 pa lang hanggang verse 2, kung saan nakasulat po doon na nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang mundo noon ay wala pang anyo at wala pang laman. Ang tubig na bumabalot sa mundo ay balot ng kadiliman. At ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Meaning, during the creation of the world, nandoon na talaga ang Holy Spirit at gumagawa na siya. Okay? So siya ang pag-aaralan ngayon natin, ang banal na spirito. Alam niyo, ang Holy Spirit ang third person ng Godhead o ng Trinity, meaning God the Father, God the Son, and of course, God the Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang source ng ating kapangyarihan na responsible sa ating tagumpay sa buhay. Para makapamuhay po tayo ng ayon sa nais ng banal na spirito, kailangan po natin na mas lalo siyang makilala. I'm sure mag-agree kayo sa akin doon. At para mas maging malapit pa tayo sa Kanya. Kung tinanggap mo si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay pinananahanan na ng banal na spirito. Remember yung nakasulat po sa unang Korinto, chapter 6, verse 19? Hindi ba niyo alam na ang inyong katawan ay templo ng banal na spirito na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? So ang ibig sabihin nito, nananahanan sa atin ang Holy Spirit. Kaya dapat araw-araw tayong nakikipag-fellowship sa Kanya. Magagawa po natin ito sa pamamagitan ng prayer, pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, at sa pamamagitan ng pagpupuri at pagsamba sa Kanyang dakilang pangalan. Mahalaga ang mga ito upang maranasan po natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Now, titingnan po natin ngayon ang ilang verses sa Bible at ating tuklasin ang ilang mahalagang bagay tungkol sa banal na spirito ng ating Panginoong Diyos. Binibigyan tayo ng kapangyarihan ng Holy Spirit actually upang makatulong sa bawat area ng ating buhay. So siyang nagbibigay sa atin ng power. Siyang tumutulong upang ma-achieve ang mga plano ng Diyos para sa atin. Ang Holy Spirit ang nagbibigay ng kapangyarihan sa buhay ng isang Kristiyano. Lahat ng kapangyarihan ay galing sa Holy Spirit. Kapatid, hindi galing sa iyo. Hindi galing sa katabi mo, kundi sa Diyos na nananahanan sa iyo. Siya ang nagpo-position sa iyo upang ikay magtagumpay. Ngunit, hindi ka makakapamuhay sa kapangyarihan ng Holy Spirit kung wala kang pagnanasang makaniig ang Diyos, maka-fellowship siya, makausap siya. Kung hindi mo kinauuhawan na makapiling ang kanyang presensya. Tandaan mo, tatanggap ka ng kapangyarihan pagbaba sa iyo o pagdating sa iyo ng Holy Spirit. Maliwanag po ito at nakasulat po ito sa Aklat ng Gawa, chapter 1, verse 8. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng banal na spirito. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. So ito po ay katumbas na rin ng Great Commission. Hindi tayo makaka-go and make disciples of all nations without the Holy Spirit leading and directing us. So kailangan po natin ang Holy Spirit sa Great Commission. Hindi gumawa ng anumang himala si Jesus hanggat hindi bumaba sa kanya ang banal na spirito. Ang banal na spirito ay nananahanan sa iyo dahil sa pagtanggap mo kay Jesus, again, bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. So sana hindi mo ma-miss out yung reality na yon, yung truth na yon. Sumasa iyo ang Holy Spirit. Kaya wala tayong dapat katakutan. Wala tayong dapat pangambahan. Kung hahayaan mo siyang maghari sa iyong buhay, kapatid, ipagkakaloob niya sa iyo ang bunga ng banal na spirito. Ito ay matutatagpuan natin sa aklat po ng Galatia chapter 5 verses 22 to 24. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. At ipinako na sa krus ng mga nakipag-isa kay Kristo ang kanilang laman at masasamang hilig nito. At tandaan po natin itong mabuti. Ang Holy Spirit ay nananahanan lamang sa isang mananampalataya. Sa taong tumanggap talaga kay Jesus as
Savior, and Lord of his or her life. Doon po sa aklat ng 1, Kabanatang 14, talatang 17, siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala niyo siya sapagkat siya'y nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. So dito maliwanag po, no, yung pagtukoy sa Holy Spirit, ginamitan po ng mga salitang siya, siya, siya. Di ba? Ibig sabihin tao, person ang ibig ko sabihin, hindi yung ordinaryong tao. Person siya. Okay? So, hindi siya tinaguriang ito. Di ba? Nakikilala nyo ito sapagkat ito'y nasa inyo at ito'y mananatili sa inyo. Bagay yun eh. Inanimate yun eh. Pero siya ay person. And he is the most gentle yet powerful person on this planet right now. Ang Holy Spirit. Hindi siya power lamang, hindi siya force lamang. Siya po ay person na dapat nating kausapin, dapat nating kilalanin, dapat nating maka-intimate, na makapag-intimate tayo ng relationship sa Kanya. Now, listen carefully. Ang Holy Spirit ay inihalin tulad po ni Jesus sa bukal o batis ng tubig, fountain, okay? Spring. Doon po sa 1:4-14, nakasulat po, pero ang sinumang, sabi ni Jesus pero ang sinumang iinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Dahil ang tubig na ibibigay ko ay magiging tulad ng isang bukal sa loob niya na magbibigay ng buhay na walang hanggan. Sa loob niya na magbibigay ng buhay na walang hanggan. So sino ang tinutukoy dito? None other than the Holy Spirit. Kapag ikaw ay namuhay ayon sa banal na spirito, ikay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng supernatural, mga bagay na kababalaghan, mga bagay na hindi mo aakalaing magagawa mo. Magkakagawa ka ng mga bagay na hindi mo nagagawa sa iyong sariling kakayahan o abilidad. Kapag sumayo ang banal na spirito, ito'y para sa paglilingkod. Kapatid, tandaan mo yan para sa paglilingkod at ministry sa iyong kapwa. Hindi ito pansarili lamang. Ito'y para sa iba. Now, kailangan nating patuloy na baguhin ang ating spirit man. Sino yung spirit man? Yun ang tunay na tayo. Remember, tayo ay tripartite being, tayo ay spirito, yan ang totoo, na meron pong kaluluwa, ito yung naririto yung 5 senses natin, and of course, nananahanan, naninirahan po sa katawang lupang ito, sa flesh, sa body natin. So sa ikalawang Korinto, chapter 4, verse 16, yan ang dahilan kung bakit hindi kami pinanghihinaan ng loob. Kahit na unti-unting humihina ang aming katawan, patuloy namang lumalakas ang aming espiritu. So kapatid, napakalagang palakasin natin ang ating espiritu. At magagawa lamang natin ito kung isasubmit natin sa Holy Spirit ang ating espiritu. Papanumbalikin ng Diyos ang iyong kabataan. Wow! At lakas tulad ng isang agila. Sa awit 103 verses 1 to 5, nakasulat po. Sabi ni David, pupurihin ko ang Panginoon. Buong buhay kong pupurihin ang kanyang kabanalan. Pupurihin ko ang Panginoon at hindi kalilimutan ang kanyang kabutihan. Pinatatawad niya ang lahat kong kasalanan at pinagagaling ang lahat kong karamdaman. Sa verse 4, inililigtas niya ako sa kapahamakan at pinagpapala ng kanyang pag-ibig at habag. Pinagkakalooban niya ako ng mga mabubuting bagay habang ako'y nabubuhay. Kaya ako'y parang nasa aking kabataan at malakas tulad ng agila. So yun, kapatid kaibigan, ang ginagawa ng Holy Spirit sa atin. Pinanunumbalik niya yung ating kabataan. Praise God, at lakas tulad ng isang agila. Now, marirenew mo ang iyong spirit, yung spirit man mo, yung tunay na ikaw, by fellowshipping and communing with God sa iyong araw-araw na quiet time o pakikipag-fellowship sa Holy Spirit. Don't ever forget the Holy Spirit. Don't ever neglect Him. Don't put Him by the side. Dapat talagang nakasentro sa Kanya ang atin pong buhay dahil siya yung iniwan ng Diyos, ng Panginoong Hesukristo sa atin bago siya umakyat sa langit. Isusugo niya raw, sabi niya, ang Holy Spirit na gagabay sa atin, magtuturo sa atin, magko-comfort sa atin, magdadirect sa atin, and of course, magpo-protect sa atin. Kaya napakahalaga po na tayo magkaroon ng tunay na relasyon, malapitang relasyon sa Holy Spirit. Kapatid,
Marami mga Kristiyano actually ang nagfe-fail. Hindi man failure, nagfe-fail sila kasi nga hindi nila ina-acknowledge, nire-recognize ang presence ng Holy Spirit. Marami ang takot mangaral ng salita ng Diyos kasi hindi nila kinikilala ang kapangyarihan ng Holy Spirit. So again, marirenew natin ang Spirit sa pakikipag-fellowship sa Kanya. Palalakasin ng banal na Espiritu ang inyong spiritual na pamumuhay na kailangan natin, especially nowadays, na napakarami pong mga pagsubok na dumarating sa atin. Mga pagsubok, mga problemang hindi natin nakalain na ganun pala katindi. Ano po? Ngayon, tandaan natin, the Holy Spirit is living inside of us na dapat po nating ikangahingan ng payo at ng gabay. Sa Efeso chapter 3, verse 16, nakasulat po, ipinapanalangin ko na sa kadakilaan ng kapangyarihan niya ay palakasin niya ang espiritual ninyong pamumuhay sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Praise God. Ang pagpipray, ang palagi ang pagpupuri at pag-worship ang pumupuno sa iyong spirit man. So be filled with the Holy Spirit. Lagi nating naririnig yan, kapatid, kaibigan. Magtiwala ka sa Diyos at muli kang lalakas at sisigla. Ngayon, basahin natin nakasulat sa Isaiah 40 verse 31. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. So kung ikaw ay napapagod na at parang gusto mo nang sumuko, nabobore ka na rin sa ginagawa mo, kapatid kaibigan, magtiwala ka kay Yahweh. Baka nakakalimutan mo na siya. Ang sabi pa rito, lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Praise God. So ito'y advice na sa atin, kapatid, ngayong gabi, na ikaw ay nakikinig, na kung sakasakaling talagang napanghihinaan ka na ng loob, nanlalata ka na, nawawalan ka na ng gana, lalo na sa paglilingkod sa Panginoon, then you need the Holy Spirit. You need Him. Tandaan po natin, ang banal na spirito ay nananahanan sa atin nang tayo'y na-born again. Huwag natin kalilimutan yon. Minsan nakikinig pa tayo kay Satan kaysa sa Lord di ba? Binibigyan niya tayo actually ng kapangyarihan ng Lord ng Holy Spirit na ganapin ang plano at layunin ng Diyos sa ating buhay. Praise God. So ibig sabihin, nilalakad niya na sa atin yung kanyang blueprint plan para nang sa ganun tayo po ay hindi mapahamak. Siya ang tumutulong at gumagabay sa atin upang tayo umunlad at lumago sa ating pananampalataya. Ang Holy Spirit ang tinig ng Diyos. He is the voice of God. At ating tagapagturo. He's our teacher. Siya ang source ng ating buhay. Wala tayo kung wala siya. Sa Acts o sa Gawa, chapter 17, verse 28, nakasalalay sa Kanya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. In Him we live and move and have our being. So it's all about the Holy Spirit. We cannot remain living in this world without Him. We cannot do what God plans for us to do, mandates us to do without the Holy Spirit. So tandaan natin mabuti yan, kaya dapat tayong makipag-ugnayan sa Kanya araw-araw. Manatili sa Kanyang salita, nagpupuri at sumasamba sa Kanya. Magtiwala tayo sa Kanya, tayo Kanyang palalakasin at bibigyan ng sigla. Tayo pong lahat ay manalangin.